Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jelly Rose S. Dawhala at ang ire-report po namin ngayon ay patungkol sa konsepto at perspektibong pandemya, isang pagbabalik tanaw sa mga pangyayaring dulot ng COVID-19. Ang layunin po ng report na ito ay maunawaan kung ano ang pandemya, paano ito nakaapekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan, at anong mga hakbang ang ginawa upang maiwasan ang pagkalat nito. Para po sa unang bahagi, ginulintang ang mundo ng pandemya na walang pinipiling edad o katayuan. Alam naman natin na ang COVID-19 ay biglaan at sabay-sabay tayong nabigla. Walang pinipiling edad, walang pinipiling bansa. Ika nga lahat tinamaan. Ika nga kahit bata, estudyante, manggagawa, pati matatanda. Ikalawa, tumigil ang galaw ng tao at nagdulot ng malalaking pagbabago sa pamumuhay. Noong pumutok ang pandemya, halos suminto ang mundo, di ba? Hindi tayo makalabas, sarado ang mga tindahan, bawal bumiyahe. Isipin ninyo, dati araw-araw tayong may pasok. Tapos biglang ang classroom naging bahay. O kaya nagkaklase na lang tayo online o di kaya nakamodule. Pangatlo, matindi ang naging epekto sa ekonomiya, edukasyon, politika at lipunan. Hindi lang kalusugan ang naapektuhan, 'di ba? Maski negosyo, gobyerno at higit sa lahat ang pag-aaral natin. Kaya nag-shift tayo sa online at modular class. At pang-apat, nagdulot ito ng takot, kawalan ng kabuhayan at pagsubok sa kakayahan ng bawat bansa. Maraming natakot, maraming nawala ng trabaho, at maraming ospital ang napuno. Sa madaling salita, tinest talaga tayo ng ating kakayahan ng bawat bansa kung paano natin tugunan ang naging problema o naging pagpasok ng pandemya. Ngayon, tignan naman natin kung ano nga ba talaga ang COVID-19. Ayon sa WHO, ang COVID-19 ay dulot ng SARS-CoV-2 virus. So ito ang virus na mabilis kumalat at nagdulot ng malawakang infeksyon. Viral infection ito at ito ay hindi bakterya. Karamihan ay nagkakaroon ng sakit sa baga dahil karaniwang inaatake nito ang respiratory system natin. Kaya nagkakaroon ng hirap sa paghinga. May mga pasyente na kailangan ng oxygen at ventilator upang makahinga sila ng maayos. Mas delikado sa matatanda at may karamdaman. Ang mga may diabetes, cancer, o mahina ang immune system ay mas nahihirapan labanan ang virus. Kaya sila ang priority sa bakuna. Maaaring ikamatay anuman ang edad. Kahit may kabataan at malulusog na tao na tinamaan ng malala, kaya hindi talaga dapat ipagsawalang bahala. Ito naman ang mga paraan kung paano natin naprotektahan ang sarili. Una, alamin kung paano ito nakukuha. Kapag alam natin ang tamang impormasyon, hindi tayo basta naniniwala sa fake news. Pangalawa, pagdistansya ng 1 metro o higit pa. Physical distancing para hindi tayo madapuan ng droplets lalo na kapag may umuubo o bumabahing. 'Di ba ang ginagawa natin kapag umuubo o bumabahing tayo ay nakaganon yung siko o di kaya nagsusuot tayo ng face mask. Pagsusuot ng face mask, mandatory ito noon, 'di ba? Sa lahat ng lugar o kahit saan ka man, dahil ito ang nagsisilbing proteksyon natin laban sa mga droplets na maaaring makuha natin sa ating paligid. Paghugas ng kamay o paggamit ng alkohol. Simple lang pero epektibo. Maraming virus ang namamatay kapag nanghuhugas tayo ng maayos, di ba? Noon nga, nagkakaubusan ng alkohol at nagkakaubusan din ng face mask, di ba? Pagpapaturok ng bakuna. Ito ang nagbigay sa atin ng proteksyon para hindi tayo magkaroon ng severe symptoms. Di ba dati naturokan tayo ng bakuna? Hindi lang isa, dalawa, 'di ba? May booster pa.
At tamang respiratory etiquette. Dapat takpan ang bibig at ilong gamit ang siko o tissue kapag umubo, di ba? Sabi ko kanina. At panghuli, pananatili sa bahay kapag may sintomas. Kahit sipon lang, kailangan na mag-isolate para hindi makahawa. Dahil dati, di ba, pag bumabahing lang tayo, parang sinasabi ng paligid o sinasabi ng mga tao sa ating paligid na may virus. Kaya 'di ba natatakot sila kaagad. Ngayon naman, tignan natin ang global impact o pandaigdigang epekto. Una, nagsimula sa Wuhan, China noong 2019. So dito, unang na-detect ang mga kaso ng hindi may paliwanag na pneumonia. Pangalawa, idineklara ng WHO bilang pandemya noong March 11, 2020. Hindi ko talaga makakalimutan to kasi ito ay kasalukuyan kami nagpa-practice ng cheer dance dati nung grade 10 pa. Tas sabi i-represent namin. So, yun, nag-practice kami ng todo. Naglabas kami ng pera para sa costume, sa costume namin, sa trainer. Tas sa huli, hindi pala matutuloy kasi nga nag-lockdown na. Okay. Next is nakaapekto sa 1.6 bilyong mag-aaral. Imagine, halos lahat ng estudyante sa buong mundo ay natigil ang pasok. Hindi naman siya totally natigil kasi 'di ba lumipat tayo sa online class o modular, pero medyo matagal-tagal din na naitupad yun kasi nga may iba na walang connection o nag-iisip pa kung paano ito ipaprocess, kung paano yung process ng module. Yes. Next is malawak ang epekto sa ekonomiya, edukasyon, at lipunan. So maraming negosyo ang nalugi, maraming nawala ng trabaho, at maraming pamilya ang nahihirapan. Next is pagsasara ng mga paaralan at negosyo. Malls, restaurants, schools, lahat yan nagsara. Pero may ilang negosyo naman ang umangat tulad ng delivery services, di ba? Kasi yun lang yung mabilis o masasabi nating makakaiwas din tayo sa crowded na tao. At ang panghuli, pagbabago sa tradisyonal na pamumuhay ng tao. So nagkaroon tayo ng new normal. 'Di ba? New normal yung tawag natin dati. Kasi dati normal ang pagkikita. Ngayon halos lahat online, meeting online, klase online, shopping online, 'di ba? Online na lahat. Yung mga online na yan, nauso yan, 'di ba? Nung panahon ng pandemya o nung pag-usbong ng pandemya. Hanggang ngayon, ginagawa pa din natin, online pa rin, yung mga mabilisan nating ginagawa. Isa ang butan sa mga bansang maagang nagsara ng paaralan at negosyo. Mahigit 170,000 kabataan ang naapektuhan at lumipat sa online learning ang proseso ng pag-aaral. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon aking pong ipagpapatuloy ang sinimulang talakayan ng aking kasama na si Binibining Dawhela. Pero bago pong lahat, nais ko po munang ipapakilala sa inyo ang aking sarili. Ako nga po pala si Mary Rosality Labastida at ngayong araw na ito ating pag-uusapan kung ano nga ba ang naging sitwasyon sa Pilipinas sa panahon ng pandemya, ano-ano mga solusyon, mga inobasyon at higit sa lahat, ano ang aral na ating nakukuha at natututunan sa panahon ng pandemya. Unahin natin ang sitwasyon sa Pilipinas sa panahon ng COVID-19. Noong Mayo 2020, ayon sa ulat ng Department of Health or ang DOH, meron tayong kabuuang 10,343 na kaso ng COVID-19, 685 na namatay at 1,680 ang gumaling. Sa kontekstong ito, ang Pilipinas ay nakahusay na pumwesto bilang ikatlong may pinakamaraming kaso sa buong Asian, kasunod ng Indonesia at Singapore. Dahil dito, nagkaroon ng proklamasyon bilang 922 na nagdeklara ng State of Public Health Emergency sa buong bansa.
Ang proklamasyong ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na aksyon ng gobyerno sa pagharap sa krisis na ito. Noong Marso 16, 2020, nagkaroon din ng state of calamity at ECQ sa buong Luzon. So nagkakaroon ng pagsasara ng mga negosyo, paaralan, simbahan at transportasyon. Meron ding mga checkpoint at lockdown sa buong bansa. So, nagkaroon po ng ECQ o yung tinatawag nating Enhanced Community Quarantine. Ito yung pinakamahigpit. Bawal lumabas maliban kung essential tulad ng pagkain, gamot o mga emergency. Sarado po halos lahat ng mga negosyo, mga tindahan, wala din mga public transportation. Para ito sa kaso na sobrang taas. Pagkatapos ng ECQ, nagkaroon din tayo ng MECQ, yung tinatawag nating Modified Enhanced Community Quarantine. Ito yung medyo maluwag pero mahigpit pa rin. So, pwede nang lumabas ng ng kaunti pero limitado pa rin. Ilang negosyo pwede na mag-operate pero limitado pa rin. Merong konting public transportation pero limitado pa rin. Ito yung ginagamit kapag bumababa na ang cases pero hindi pa rin ganoon kababa, mataas pa rin. Pagkatapos ng MECQ, nagkaroon din tayo ng GCQ, yung tinatawag nating General Community Quarantine. Medyo maluwag na to. Marami ng mga negosyo ang nag-open pero hindi pa lahat. Meron na mga public transportation pero merong social distancing. Pwede na lumabas basta sundin lamang ang mga health protocols. So ano-ano nga ba ang mga health protocols? Ito yung pagsusuot ng face mask, ng face shield at pag-distance po sa isang tao ng 3 meters o yung tinatawag nating social distancing. Pagkatapos po ng GCQ, nagkaroon din tayo ng MGCQ, yung tinatawag nating Modified General Community Quarantine. Ito yung pinakamaluwag. So halos lahat bukas na pero may mga safety protocols. Pwede na rin mag-travel, mga gatherings, pero still limited pa rin. So ginagamit ang MGCQ kapag mababa na ang cases ng COVID-19. So ngayon naman ating pag-uusapan naman sa ang mga solusyon at pagkakataon. Sa kabila ng hamon, nananatiling matatag ang mga Pilipino. Ang mga pamahalaan tulad ng mga NGOs at mga mamamayan ay nagkaisa sa pagtutulungan. Halimbawa, ang mga lokal na pamahalaan ay aktibong nakikipagtulungan sa mga health organizations para sa mga mass testing sa mga komunidad. Bukod dito, nagpatupad tayo ng mga pulisiyang estratehiya tulad ng social distancing sa mga pampublikong lugar at workplace na nagpapakita ng ating pagkilos sa krisis. So, ano nga ba yung benepisyo kung bakit tayo nagso-social distancing? Para ito ay pag-iwas po sa pagkalat ng nasasabing virus na tinatawag nating COVID-19. So, ngayon naman ating pag-uusapan ang mga inobasyon sa pandemya. Makikita natin ang mga inobasyon na umusbong sa panahong ito. Halimbawa, ang Gen Amplify COVID-19 or RT-PCR Detection Kit. Ito ay isa sa mga local na testing kit na ginawa ng UP, NIH sa DOST upang mapabuti ang ating kapasidad sa pagsusuri. Ang mga 3D printed face shields ay ginawa ng mga community groups para sa proteksyon ng ating mga frontliners. Dagdag pa rito, ang lokal na produksyon ng ethyl alcohol at sanitizers ay nagbibigay diin sa ating kasarinlan sa mga kinakailangang supply. So, yun yung mga inobasyon o mga solusyon na ginawa ng gobyerno, yung paggagamit lagi ng mga ethyl alcohol, mga sanitizers, pagsusuot ng mga mask, at syempre yung mga 3D face shields. So, ngayon naman ating pag-uusapan ang edukasyon sa panahon ng pandemya. Nagsagawa tayo ng synchronous at asynchronous learning upang matiyak na patuloy ang edukasyon ng mga kabataan. Gumamit ang mga guro ng mga web links at digital modules upang mapadali ang pagkatuto sa mga estudyante. Ang paggamit ng mga digital tools or mga applications at interactive systems ay nakatulong sa mas masiglang pagkikilahok sa mga mag-aaral. So, dito na ginagamit ng mga guro yung mga Google Classrooms, mga Microsoft Teams, kung saan pwedeng mag-aral, pwedeng pa rin makapagturo pa rin ang mga guro kahit nasa online. So, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan.
Sa kabila ng lahat ng ito, ang bayanihan ng mga Pilipino ay talagang namutawi. Ang pagkakaisa ang naging susi sa gitna ng krisis. Nagbigay ng tulong ang mga pamahalaan at NGOs sa mga nasugatan ng epekto ng pandemya, tulad ng pamamahagi ng mga food packs sa mga pamilya. Binuhay ng mga tao ang diwa ng malasakit at pagkakaisa sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng mga volunteer initiatives. Sa huli, nais kong itampok na ang pandemya ay nagdulot ng mga mahalagang aral para sa ating lahat. Una, pagmamalasakit sa kapwa. Natutunan nating mas palagahan ng ating kapwa. Pangalawa, ang kalagahan ng kalusugan at disiplina ay lalong lumiwanag. Mahalaga ring mapanatili ang lakas at pagkakaisa upang mabilis na makabangon sa mga pagsubok. Sa mga aral na ito, nagkaroon tayo ng bagong pananaw sa mga hamon ng hinaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magpatuloy tayo sa ating pagkakaisa at malasakit sa isa't isa sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Maraming salamat po!